here para magtrabaho, manirahan, mag-aral sa ibang bansa. And there are Filipinos in almost 200 countries and territories all around the globe. Halos bawat barkong nasa karagatan ngayon sa buong mundo ay meron at least isang Pilipino seaman. At hindi po biro yan. There are between 10, 12 million Filipinos living overseas. At yan po ay about 10%, more than 10% ng entire population ng ating bansa. Kung ang ating bansa ay may 95 to 100 million Filipinos, abay, 1/10 nun, wala sa Pilipinas. I'm sure bawat isa sa atin ngayong gabi, may kilala, may kaibigan, may kamag-anak na nasa abroad. Kami nga, dalawa na lang na anak namin. Nako, we said goodbye to the second event. Ala na, bilis pala maubos ng dalawang anak. At sila'y migrants na. And I know that story is true of many of the families represented here tonight. Bakit nag-abroad ang mga Pilipino? Mag-aaral, magtatrabaho, makikipagsapalaran. Yung iba nagtuturista muna, pero iba ang plano. Yung iba ay may plano, pero nauuwi maging turista, and then umuwi minsan ay bigo, mahirap pa, kaysa noong sila umalis. The Filipinos overseas need us to understand them. Tayo po na nandito ngayon, we know that they are abroad, we see them sa Facebook. Aba, panay ang picturean sa Universal Studio, picturean sa Disney World, picturean sa Six Flags, at kung ano-ano pang klase mga pasyalan. So we get the impression na ang husay-husay pala ng buhay ng mga kababayan natin abroad. Siyempre naman, sino magpapadala ng picture ng nagkikistis sila ng CR doon sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Sino magpapadala ng picture nila na sila'y nag-aalaga sa isang matanda doon sa isang bahay na talagang hindi na halos makatayo. That would be very sad, di ba? That's why tayo naman, ang mga nandito sa Pilipinas, akala natin ang mga Pilipino doon sa abroad ay yung galing-galing ng buhay. So tayo, expect ng padala nila. So we live in a remittance culture. Dahil daw ang usapan ngayon ng mga pamilya ay magte-text yung nasa abroad at magsasabi ng remittance sent.